Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan, no? At tila ito pong si Senator Marcoleta ay hindi po makamove on dito kay Gutesa mga kababayan. No, diyan po sa Senate plenary mga babayan. No, talaga namang todo ang pagtatanggol netong si Senator Marcoleta sa kanyang number 1 di umanong witness. No? Talagang todo depensa sila dito kay Marcoleta. Ang tanong kasi, no, dito kay Senator Marcoleta ngayon, nasaan po si Gutesa? Todo depensa kayo kay Gutesa, pero nasaan na nga ba si Gutesa? 'Di ba? Puro kayo sabi na pinakamagaling, no, na witness na naiharap sa Senate Blue Ribbon Committee etong si Marcoleta, si Gutesa, no, pero hindi makita ngayon si Gutesa. Sinasabi nyo na siya lamang ang nagdugtong o nag-connect, no, ng lahat-lahat ng ito hanggang kay Martin Romualdez tungkol dito sa flood control anomaly na to. Pero nowhere to be found si Gutesa. Sana yun muna, no, yung asikasuhin nitong si Senator Marcoleta. Well, yun lang naman yung panawagan natin. Hindi po tayo galit dito kay Marcoleta, mga babayan, ha? Ang sinasabi lang po natin, tumulong siya na hanapin si Gutesa. Tinulungan nga niya na maiharap sa Senate Blue Ribbon, di ba? Ngayon, hindi siya makatulong para mahanap kung nasaan si Gutesa. Pero, yung partner niya, si Mike Defensor, nakakakuha ng balita kay Gutesa. Tapos sasabihin ninyo, hindi ninyo alam kung nasaan si Gutesa. Ay, so ito panoorin natin mga babayan kung paano niya ipagtanggol, no, ito pong si Gutesa at kanyang pag-iyak dyan po sa pag-iyak tuloy. At ang kanyang mga naging mensahe dyan po sa Senate, no, mga babayan. Alright, so wag na natin patagalin to. Alright, let's go. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kamakailan lamang po ay merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. Diba? He chose to present... Diba, mga kababayan? Siya lang daw ang namumukod tangi, no, na nagkonekta, no, dito kay Saldico at Martin Romualdez. Kaya lang yung statement ni Saldico sablay din Diba? So paano natin magsasabi na credible etong si Gutesa kung yung mga statement nila ay naglabo-labo na? Diba? Tuloy. Himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. Ganyan-ganyan din naman, no? Yung humarap na testigo laban dito kay Senator Lacson noon. Humarap din sa Blue Ribbon, nanumpa rin, no? Matapos ang ilang taon kawawa. Nagsorry kay Senator Lacson. Diba? Pero the harm is done. Kahit anong gawin pa nila sa huli na pagsusorry, na pag-amin, na ginamit lang sila, the harm is done. Sana doon lang tayo sa totoo, Senator Marcoleta. Huwag kang magpagamit doon sa mga taong may sariling pansariling interes.
'Di ba? Baka lalo pa magtiwala sa iyo ang mga tao kung magagawa mo 'yan. Huwag tayo mag-focus sa politika, mag-focus tayo sa pagseserbisyo sa taong bayan. Kasi kasuhin mo yung 2,000 na electricity bill. This representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos Kwento nyo yun eh. Kwento nyo yun, di ba? Kaya malamang bilib na bilib ka. Kwento nyo yun eh. po noon, Mr. President, yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyon na nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Sa akin pong palagay, Mr. President, naging muti ang academic yung notaryo sapagkat yung testigo humarap naman. Maghapon na nandito po kasama natin ito testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasya doon. Talagang pinagsikapan nila sa pagitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Okay. Una-una mga kababayan, no, yung mismong abogado dun sa notary public ang nagsalita na hindi po sa kanya yung pirma. Diba? So, paano nasabi na itong si Senator Marcoleta na parang lumalabas sa kanyang bibig no, na talagang hinahanapan ng butas itong si Orly Gutesa? No, na mga nasa Blue Ribbon, sabihin natin ganun. Kasi parang yun yung lumalabas dito eh. No, sinasabi niya na dinidiscredit si Orly Gutesa. Diba? Pero ultimo yung yung mismong abogado ang nagsabi. No, siya yung mismo nagsalita na hindi sa kanya yung pirma. At siya yung nag-file ng kaso sa korte. Diba? So parang ang pinapatamaan dito is Blue Ribbon, mga kababayan. Para sa akin sa opinion ko, na parang sinasabi niya, hinahanapan ng Blue Ribbon ng butas etong si Orly Gutesa para masira yung kanyang kredibilidad. Which is, ang tanong kasi natin dito maniniwala ba tayo sa taong nawawala? Pinapaharap siya, no, para ipaliwanag yung tungkol dyan sa notary na yan. Pero nowhere to be found siya. Ganun lang kasimple yun, Marcoleta. Ganun lang kasimple. Kung ikaw mismo naniniwala na credible etong si Gutesa, 'di ba? Iharap niyo uli. No? Ano mo siya? I-push mo siya. Gutesa, lumabas ka na. Panindigan mo etong notary public na to. Harapin mo yung sinasabi nila. No, na hindi ka credible kasi peke yung notaryo. Ipaliwanag mo to. Bilang taong nagharap kay Gutesa, responsibilidad mo. No, naggawing credible talaga na witness itong si Gutesa. Baka sakaling paniwalaan pa siya ng tao. Kaso nowhere to be found nga si Gutesa. Diba? Sana bago niya i-push na number one na witness niya etong si Gutesa, na most credible na witness etong si Gutesa, i-push niya muna na lumabas si Gutesa. 'Di ba? Mas maniniwala siguro ang taong bayan sa kanya pag nakikita siya. Ang problema, hindi nga siya makita. At puro kasinungalingan yung pinapalabas ng kasama mo na si Mike Defensor. Sasabihin nasa Marines, nagsalita na nga yung Marines, wala nga sa kanila. 'Di ba? Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo
Ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan. At kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po. At kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance ng affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of a city hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnunotaryo. Meron pa nga pong nasa jeep na nagnunotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yun po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, "Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo." Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong estampad na ginamit na kung saan po sinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal eh. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng estampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung... O paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, if I may be allowed, clearly ang merong
at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, no, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron, sinabi magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our clerk, our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, Carl. Ang executive judge ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry nung mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun tatanggapin ko naman yun Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang akin pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso inisip niya, inasahan niya
natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Dahil sa kanyang ginawa para matulungan ang Estado. I-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po eh. Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa kagustuhan ko po na kahit papano, may saayos kung talagang sino ba yung nagnunotaryo na yun? Kung hindi man pirma ng notaryo publiko, meron at meron siyang kinakasangkapan para pumirma sa kanya. Sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyong ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga dokumento ng mga notaryong dokumento ng abogada na ating pinag-uusapan. Ginrant po yung aking letter request ng court administrator. Nahingi po kasi ako ng sample, kahit na 3 samples lang po sa bawat buwan mula Enero hanggang Agosto ng 2025. Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan ninyo ng opinion, kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdidesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Do you think, Mr. President, the executive judge committed grave abuse of discretion? Yes. According to the court administrator, the executive judge submitted 3 samples, Sample documents. and that and therefore they deem it as a compliance. Now, if additional documents may be requested, then the court administrator is willing to likewise allow such access to these Subject to the documents. rule on data privacy. Yes, subject to the rule on data privacy. Mr. President, ang tinatanong ko po, siya po ba ang magdidesisyon kung aling kopya ang ibibigay sa amin? Kasi po yun ang kanyang desisyon eh. Pinapunta ko po yung aking mga staff doon. 3 sila sapagkat alam ko marami pong dokumento ang nandoon sa kanyang mga notarial books. Mga 8 buwan po ang ating hinihingi. So 3, marami po yun. Ang sabi po ng clerk of court, ng RTC, sinabi raw po ng judge na, I will decide which copy is to be submitted to the office of the senator. Tama po ba yun? Wala po bang kalayaan ang mga staff ko na sila na po ang pumili? Ang balak ko lamang naman po doon na, Mr. President, establish namin sapagkat alam namin mayroong kamuka. Sa kalipunan po ng mga dokumentong ni notaryo, makakita lang kami 3 hanggang 10 na kamuka nung pirma na ibinigay kay Gutesa, na-establish namin talaga, hindi si Gutesa ang nameke. Talagang mayroong pumipirma para sa kanya. That is the only objective. But we were denied. We were denied of that purpose, Mr. President. Doon po ba sa sulat ng Office Administrator, Court Administrator, sinabi po ba niya na ang mamimili po ng sample na ibibigay sa amin ay yung mismong judge? Nakalagay po ba? Nandito po kasi sa akin yung kopya ng sulat ng Office of the Court Administrator granting our letter request. Yeah, according to the court administrator, the executive judge has custody over notarial documents. Yes, through the OCC. Office of the Clerk.
Yes, the office of the clerk of court. And therefore, having custody of these notarial documents, they therefore have the authority and discretion to decide which of these notarial documents, if three were requested, then they have authority to decide which of the three. Now, if 20 were requested, or all documents were requested, then there would be no discretion, and this could be made available subject to the law on data privacy. Mr. President, ang inihingi lang po namin ay yung kalayaang makita namin ang mga dokumento. Para sa ganun po makumpara namin, makita namin mula doon sa mga notarial books niya at sa mga dokumentong ni notaryo kung wala ngang isa man lang doon nakamuka o kagaya nung pumirma o pirma doon sa dokumentong dala-dala ni Gutesa. Yun lang po yung objective eh. Kasi po pagka kinontrol ng judge, nasa kanyang control talaga sapagkat napagtibay nila talaga doon sa kanyang naunang order na hindi nga pirma ng abogado. Naniniwala naman po tayo doon eh. Pangkaraniwan kasi hindi naman yung abogadong pumipirma eh. So chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yon, the notary public allowed him or her to sign for her. Sa mga kapit, hindi talaga pirma niya yon. Kaya po, ang aming objective, kaya ako humihingi ng sample, kaya ako pinapunta yung aking mga staff, para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yon. At alam namin, meron kaming makikita. But for the judge to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President. I share the concern of the good senator, and because of this, I clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that it is under supervision of the clerk of court. Yun na nga sinabi, mga babayan, no? May access, pwede mong hihingin lahat. No, pwede ka humingi ng kopya ng lahat. No, tapos kayo na bahala maghanap. Diba? Malinaw naman yung sinabi eh. Pero kung hihingi ka ng ilang kopya lang, yung ano ang magbibigay sa'yo, yung magdi-decide. Diba? So, siguro ayaw din magtrabaho na yung staff ni Marcoleta. Parang ganun ba? Your staff this may be granted. Access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the going through these documents, good senator. Ayun na po, iniisip ko ngayon, Mr. President. Total, nandiyan naman po yung Office of the Court Administrator. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025. Ma-examine lamang po. Yes, according to the court administrator, with proper coordination, access to these documents can be granted, provided that it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge. In other words, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, nariyan si executive judge, nandan ang inyong staff, nandyan yung clerk of court, at pwede pong busisiin itong at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC. Nandun po yung 3 staff ko, nakabantay yung clerk of court, titingnan lamang po. And according to the court of administrator, they will allow such access. Siguro nag-iingat lang yung executive judge at she confined the inspection to the, as requested, 3 documents. But having said that, the court administrator now is saying that yes, access to all these records can be made available upon the request, provided that the executive judge and
and the Kirkhoff Court is there as your staff go through the books and subject to the Data Privacy Act. So, Mr. President, salamat po ron. Pwede po ba naming i-assume ngayon na kahit bukas, kahit na wala po kaming sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po kayo na ang magno-notify sa kanila na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. Kahit daw po mamaya, basta office hours, pwede na daw po. Bukas na po, nakakahiya naman po at nagmamadali tayong masyado. Bukas na po siguro, pinakamaganda na po yun. Just that there is coordination with the Court Opo, of sana wag naman Administration. nilang itago sapagkat baka pag tinago po nila, magkakaroon po tayo ng malaking problema. Ang ina-assure po tayo ng Court Administrator na hindi naman daw po dahil naroon lang daw po yun. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Ito po yung excerpt kasi ng resolution po ng Executive Judge. Kaya nakakapagbigay po ng iba yung pagdududa sa representasyong ito. Ang pinag-uusapan lang po ron. Ang core issue lamang po whether or not pirma niya yun o hindi. At kung kinakailangan maproteksyonan yung integridad ng notarial service. Pero nagpakahaba-haba po yung yung executive judge. To reiterate, sabi niya po, in view of the fact that the sinumpaang salaysay contains spurious notarial details, assuming na mayroon pong kakayahan si Gutesa na siya po ay mag-i-stamp ng ganun, and a forged notary signature, and further considering that the said affidavit was presented during the Blue Ribbon public hearing, this office finds that its presenter, Mr. Gutesa, and all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized inumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Sana naman po kayo nakakitang order na gano'n? Ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo mo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. Sabi pa po niya, the above-mentioned statement is an excerpt from the resolution, and ito pa pala, pasensya na mo. Succinctly, it is an established rule, well buttressed upon reason, that in the absence of a satisfactory explanation when a person has in his possession or control a falsified document and who makes use of the same, the presumption of inference is justified that such person is the forger or the one who caused the forgery and is therefore guilty of falsification. Mr. President, the above statement is an excerpt from the resolution of RTC Manila Executive Judge Carolina Icasiano Sison. The resolution further states that aside from Mr. Gutesa, sabi po niya, all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Yung sinabi ko po kanina. Did the judge abuse her discretion? Well, according to the court administrator, it is their view that no, because there is a presumption of regularity. And if I may, well, I was listening to the good senator. Sabi kasi absent the facts, absent the evidence to the contrary, no? Or information to the contrary. Mukhang based on your explanation now and your narration, mukhang may absent nga dun sa information na which led to that ruling. That is my personal opinion as a lawyer. But according to the court administrator, because there is a presumption of regularity, then there was no abuse of discretion.
Saan po ibinase yung presumption of regularity, Mr. President? All persons who made use of said documents do not only introduce the forged and unauthorized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Tinawag ba niya ako doon o yung mga taong nag-present ng document na yon? Wala po. Ang totoo po niyan, this representation requested a copy of her resolution. Hindi po niya ako binigyan. Ang sinabi po niya, you are not party to the case. Who is party to the case, Mr. President? Ang sabi pa po niya, she gave a copy to the Blue Ribbon Committee. So this representation, nagpakuha po, nag-request sa Blue Ribbon Committee. Sabi ng Blue Ribbon Committee, we have no copy of that resolution. So sino po binigyan niya? Regular po ba yun? Where is the presumption of regularity here? Sabi niya, hindi ako party. Hindi ko naman sinabing party po ako, but party po ako ng Blue Ribbon Committee. And I am a Senator of the Republic. Hindi man lang ako bigyan ng resolution. What is so secret? What is so spectacular about this resolution? Bakit po? Why did she lie na binigyan niya Blue Ribbon Committee only to know that she did that? And then we presume that there is regularity in her action. Why? Mr. President. Well, according to the court administrator, the executive judge, they would assume knows her responsibilities, is aware of her role, her responsibility, and the authority given to her as custodian of the said documents. And that's where the presumption of regularity of her actions kick in, Mr. President. Mr. President, the presumption is disputable, isn't it? Definitely, it's just a presumption. We are disputing the presumption, Mr. President. Napakarami ko pong sinabi. We were only asking for samples within which to compare the signature in Gutesa's document. Siya pa ang mag-select until we were given now the right to examine all this. We requested for a resolution, a copy of a resolution. Ayaw po niya akong bigyan because I am not a party to it. Who is the party? I checked with the intermediary of Gutesa. Ang sabi sa kanyang resolution, meron daw po sabina kay Gutesa. The family said there was no notice, there was no subpoena that reached our residence. Ito po ang nangyayari. May problema po ba tayo, Mr. President? Dapat po siguro tinutulungan natin ang mga taong nagkukusa para tumulong, para hanapin ang katotohanan. Kahit na malagay sa alanganin, sa panganib ang kanyang buhay. Pero anong nakuha niya? Sino po ngayon ang magnanais pa na lumabas kahit may nalalaman siya na tumulong para matuntun natin kung sino may kasalanan? Walang iniwan sa isang tao na pumunta sa barangay, Mr. President. Nagsumbong. Yung pong taong yon, Mr. Barangay Captain, magnanakaw po yun ang kalabaw. Alam po ninyo kung sino yung diniscredit, kung sino yung inusig. Yung nagsumbog na may magnanakaw ng kalabaw. Yung magnanakaw ng kalabaw, hindi man lang